Hello again, everybody. Welcome to another episode of Real Talks with Hardin, where we talk about all weddings, spill some tea, and help you plan your dream day without the stress. And we're now at episode 3 of JDM Podcast. I'm still your host, Francis Kim. And I am Erica May Sauma, and today we have some extra special guests. Not just trusted suppliers, but also some of our longest and closest partners here at Hardin de Miramar. So without further ado, we're gonna introduce them. Let's go, partner. So first we have from SACB Catering, Miss Sophie Agatha Claraval Bungay. Hello, everybody. I'm Sophie of SACB Catering Service. There you go. Also, we got here from Art Photography, Mr. RJ Almonte. Hello everyone and thanks for having me guys. Good morning. And of course, last but not the least, the one and only from Nifty Fragrance, Miss Melanie. Hi, everyone. I am Melanie from Nifty Fragrance. There you go. Before we start, partner, isang malakas na palakpakan muna for all of our guests right today for episode 3. Our topic right here will be about wedding Wedding superstitions. superstitions. Grabe, marami yan and all. Pero iisa-isayin natin yan para sa inyong lahat. But from bawal magsukat ng gown before the wedding to picking the perfect wedding date, we'll unpack them all with our dear guest right here today. Kaya naman, partner, wag na natin patagalin pa. Let's start right here our questions for our lovely guest. Let's start with Miss Sophia. You've been working with Hardin for the longest time. And Yes. question is, how did your partnership start with them? Okay, nag-start siya with the prayer. Okay. So, when we were starting, that was 2011. So, isa sa mga venues na gusto ko maging accredited is Hardin de Miramar. And every time na dumadaan kami, sabi ko sa husband ko, sana ma-accredit ako dito. Pero since we're still starting, syempre di pa rin kami napapansin. And sabi ko, okay, nag-send na ako ng mga letter ng ano. And then I realized na lang, sige, mag-start muna ako dito sa area namin. And fortunately, naging accredited ako sa mga venues bandang Taytay. And nagkaroon ng bridal fair, the first Rizal Bridal Fair na kasama lahat ng mga suppliers ng Rizal Province. And doon, I was granted na magpa-food tasting. So, hindi ko yun pinalagpas. Because, syempre, caterer ka eh. Kailangan matikman nila yung food mo. Pinuntahan ko talaga yung booth ng Hardin. Tinawag ko si Miss Weng. Miss Weng, kain po kayo, ganun. Medyo shy-shy pa nun. And then, yon nakatikim sila. Then, after nun, nagkaroon ako ng letter from Hardin de Miramar. And the rest is history. What an inspiring story right there, Miss Sophie. And we'd like to know more about our next guest partner. Of course, we have Sir RJ. Your question is, what's one of the most memorable weddings we've done together? Ayun, yung wedding before pandemic na dito sa Hardin, then sobrang lakas ng ulan. And thankful ako dahil napakaluwag ng Hardin. Nagawa pa rin namin na napakaganda ng wedding. Grabing lakas ng ulan pero dahil marami tayong space, we have indoor, outdoor. So pag tumitigil yung ulan, lalabas kami. Then kapag umulan, pasok ulit kami. So at the end, naging napakaganda pa rin ng output at yung special day ng couple natin. I agree with that, and that's one of the good things about Hardin. If you're looking for a perfect venue place, we've got it all here for you. But going to Miss Melanie, what keeps you coming back to work with Hardin couples? Ano yung mga pinaka talagang hindi mo mabitawan? So, since parang hindi pa ganun karami, bago lang kami kasi dito, so hindi pa ganun karami yung brides namin or couple namin from Hardin. Pero something in common na napapansin ko po is yung alam nila kung ano yung gusto nila. So, bali, kapag nakakausap ko yung mga bride namin, kasi ang usual kasi yung kung anong gusto nilang design ng bottle nila, ganyan, tapos kung anong scent ang gusto nila. Very particular sila kung anong gusto nila, which is, I like, so, since ako yung nag-handle ng mga clients. So, ang bilis lang ng process. So, alam mo, gusto mo, kaya ko i-deliver. So, tapos tayo, okay tayo. Ganun po. Alright, and of course, Miss Sophia,
Do you Yes. remember your very first wedding here at Hardin, and how was it? Well, of course I do. My first wedding as an accredited caterer in Hardin de Miramar was November 2016. So, would you believe, magte-10 years na ako next year. And my first client is a young bride. Oo. And iba ang gusto niyang style. She got the Estacion venue, and usually kasi 'di ba, same ceremony and reception, isang setup 'yon. But she wanted na magkahiwalay. So paano gagawin 'yon? Sabi niya, gusto ko yung aking ceremony is by the tree. And gusto ko naman yung aking reception is by the ark. So 'yon, na gawa naman namin ng paraan 'yon, and nagkasya siya. It's 100 packs. And ano pa yun bagong labas pa yung mga wooden chairs na foldable. So, yun, kakaibang wedding, first time, 2016 yon. After nun, masaya siya, success. Grabe, no? It's been so many years and all. You can see all of our guests right here talaga namang trusted and of course reliable for the past few decades. But going right here naman with Sir RJ, how has Hardin changed or improved over the years from your perspective? Well, sa team naman namin, nag-i-improve kami. Until now, na sinusubukan namin, gawin pa namin yung mas best namin every time. So, sa Hardin, well, of course, sa ganda nung place, kung mapapansin nyo tulad nung sa baba, napakaluwag nung outdoor doon. Then, kapag umakyat tayo, meron siyang parang rustic something na feels doon banda sa may side. So, pag nasa wedding ka or prenup, meron kang outdoor at the same time, magagawa mo rin yung indoor na ibang feels or ambience. So, I think yun yung na-improve sa akin. I see. And for Miss Melanie, what makes working here different from other venues? So alam naman natin si Hardin, may iba't ibang hall. So merong Sevilla, Isla Palma. So kaya niya mag-accommodate ng iba't ibang event per day, sabay-sabay. So ang pinakagusto ko sa kanya is yung kaya namin mag different bookings sabay-sabay din. So meron kami one time, meron kami dito Isla Palma, tas meron din kami diyan sa Sevilla Hall. So napakadali ng madali naming ma-handle yung event. So, since hands-on kami ni Keith, nung asawa ko sa events, so madaling i-supervise yung mga, yung tao namin, yung kung may troubleshoot, madali din. So, yun, sobrang convenient. Yun. I agree, no? And that's a good thing about several spots that we have with Hardin, lalo with all of our dear suppliers. You cannot, dear future brides and grooms, kung naghahanap kayo ng mga suppliers and all, dito sa Hardin, we got a lot of venues that can cater that, or spots right here in Kasi Hardin. super flexible din siya. Parang BDO, we find ways. Like, napapansin ko din sa mga sagot nila na alam ng mga brides and groom yung mga gusto nila, and they try to make it happen to their extent and capacity. Kasi ang dami natin mga venues and available spots here sa Hardin. That's right, partner. And going naman tayo kay Miss Sophia once again right here. Any funny or heartwarming behind-the-scenes moments na na-experience niyo po kay Hardin? Maraming funny and maraming heartwarming. Because here in Hardin, when you become an accredited supplier, you evolve. Before I was a corporate caterer, and yung market ng Hardin is for the weddings, mga milestones, and they're there na they have concern for you na, you have to develop your styling, may guide, they have concern. But yung pinaka-memorable kung na hindi ko talaga makakalimutan is when during pandemic, after mag-announce nung March na may virus, ganon. So, we thought na, matatapos kagad to. Pero 2 weeks had passed. I received a call from Madam Edna.
Ma'am Edna, happy birthday. So I received a call from her and she told me na, Sophie, we have to do something. This might go long and we have to be ready. So let's help each other because we have our employees, they need livelihood. Kahit mag-adjust ka, kasi kami sanay kami sa 100 packs eh. Mahirap tanggap ng 30, 10 packs, ganun. Pero, syempre, this is for our mga staff na kailangan din ng trabaho. So, right there and then, gumawa kami ng packages, then dun lumabas yung new normal, and every time na merong bagong restriction or mga bagong ng government, ready kami na we're flexible on what kung ano ang kailangan ng during that time. So it was an opener for me kasi syempre nung time na yon, sabi ko, wow, mahal na mahal ni Madam Edna yung mga staff niya, yung mga suppliers niya, at hindi tayo titigil. Kasi we have to be ready also. We have to be ready for adjustment, tsaka yun nga, mag-evolve tayo kung anong meron. Yun. Right. Yun ang memorable. That's right. And I agree with Miss Sophie, partner. Saludo tayo sa lahat ng mga business employers and all na tinawid talaga yung pandemic and all of that just to give livelihood to people and such. And I'm sure naman nagbunga lahat yan after all of the pandemic and such. Yes, I agree. Kasi nandun yung concern eh. Hindi lang basta venue, nandun yung love. Ganon. That's right. Yun din yung napansin ko din sa Hardin. Whenever we have events or any type of calamity like typhoon, ganyan, we grow together. We help each other succeed because we don't just see you as a supplier or something. We consider you as family na. So kailangan Yes. lahat tayo aangat. Ganun. Yes, I agree. That's right, partner. Let's go right here, partner, on to our next. For Sir RJ, in your opinion, what makes a Hardin couple unique? First of all, syempre yung venue itself na napakaganda. Then about sa couple, I want to invite them, especially yung mga lumalayo pa. Like, for past 10 years, madalas ako sa Tagaytay or somewhere else na wedding na mas malayo. Then, nung dumalas na ako dito sa Hardin, na wala namang masyadong pinagkaiba. Actually, mas convenient pa dahil mas malapit nga to. Even sa guest, sa couple, sa suppliers. So, bakit tayo pupunta o bakit sila pupunta sa mas malayo if we can do that here at Hardin? So, try to visit Hardin and for sure, magugustuhan nila. That's right. And the experience will always matters the most. You can check it out on the previous posts of our graduated couples and all. Definitely best recommended. Yes, at quality. saka sa traffic talaga ngayon kapag mas malayo, mas nagiging hassle yung wedding. So maraming pangyayari na talagang sa isang wedding, minsan sobrang late yung isang supplier. So nagkakaroon ng parang chain reaction yung pagiging late ng isang supplier. So nagkakaroon ng problema sa wedding. Exactly, I agree with that, sir. And punta naman tayo again kay Miss Melanie dito. If you can describe Hardin in 3 words, ano yun? So, the first one would be established. So, since alam naman natin si Hardin nag-start early 2000, so, which leads me to my second word, which is resilient. So, nung pandemic, since yung nakwento nga nila Ma'am Sophie, since matagal na sila dito, kahit nung pandemic, ang hirap mag-survive, di ba? Parang, ang dami mong obstacles, ang dami mong kailangang isipin, pero si Correct. Hardin, stay strong. Ganun. Yes. Yung pangatlo is diverse. So si Hardin, kaya niya i-accommodate different na clients, different occasions. Since kahit nga sa kapag halimbawa outdoor wedding. So outdoor biglang umulan, kaya din nilang mabilis silang mag-isip na okay, ita-transfer natin, Tama po. di ba, Tulad sir? nung yung sinabi ko kanina na kahit umulan, merong options talaga na magiging maganda pa rin. So, tama yung sinasabi talaga ni ma'am. Yun po. So, yun yung 3 words ko na makakapag-describe kay Hardin.
Galing. Parang bitin ng 3 words. Dagdagan mo pa po. Go, ma'am. Dagdagan natin, ma'am. Kailangan tik 3 words. three. So we have 9 Yes. words in total. Okay, Ayan. go. Go. Sige, Miss Sophie, let's start with you. 3 words. Let's describe Hardin. Charming. Diba? Tapos, Please explain. syempre, na-charm ka na eh. It's non-negotiable. Dito na ako magpapakasal. Parang ganun ang dating. And then, syempre, beautiful. Diba? And, awesome. There you go. Papatalo ba si sir? Sa akin, syempre, doon ako sa practical. Na talagang, yun nga, umulan, umaraw, gusto mo ng indoor, may indoor. Outdoor, gusto mo ng outdoor, ang luwag ng hardin para sa outdoor. So, I think, practical. Oh, dalawa pa. Kulang. pa lang yun, Oo, dalawa. Oo. Dalawang words pa. Pwede ba bukas na lang yung Follow na lang yung sa Pwede kanya. naman. follow na lang muna natin. May Oh, add ayan. ako. Oo. Reyna. Yung? Okay. Pasabog talaga yung mga sagot. Sinalo na yung isa. Sasalo mo yung isa. Reyna. Boom, ganun. Alright. There you go. And partner for the last question. Of course, this is for Miss Sophie. Do you have a personal favorite spot in Hardin and why? Well, it depends sa buwan. So, first, attractive kasi yung mga garden. So, from January to May, habang di tag-ulan, my favorite is Paradiso. Ayun. Ang ganda niyang ayusan kasi very challenging. Pero once na nailabas mo na yung mga photos, yung natapos mo na yung setup, makikita mo, ay, ang ganda. Ganon. Kasi iba talaga yung leveling nun eh. Next is, ang pinaka-favorite ko talaga, to be honest, is ilang-ilang. Oh, I find, ilang-ilang, parang nakaka-magnetize. Attractive talaga siya for me. And yung view niya, yung buong view niya, yung sides na garden like the Prado, ang ganda din. So, yan. My favorite is ilang-ilang. There you go. And actually, marami pang spots dito na talagang you will really like, especially if you're photo fan and all. Tama yung sinabi ni ma'am na, yun nga, mas ma-appreciate mo siya kapag nasa photos na siya in video. So, magko-combine yung ganda ng place, plus yung setup, saka yung the way kung paano mag-compose ng shots yung photographer. Yes, I would actually like to agree with Miss Sophie kasi ilang-ilang is like an island brought to Antipolo. From the view to the setup, and once everything comes together, it's like you're bringing it to life. That's right. And this is how you clearly show how each suppliers help out yun nga, from the photo, styling, the perfume, and so with the rest. Kaya kung kukuha kayo, make sure that all of our recommended and trusted partners right here at Hardin. Punta na tayo, partners, sa isa sa mga pinaka-exciting part of our talk today. And that is about giving the practical takeaways ng ating mga special guests tungkol sa mga wedding superstitions. Na talaga namang most of the couples pa rin, no, kinakapitan pa rin yan dahil sa probably paniniwala, tradisyon, and all. But, punta na muna tayo. I guess we can start right here with Miss Melanie. Ano sa tingin mo yung pinaka-common na superstition na madalas mong naririnig sa mga couples? So sa akin, based to sa minor supplier na hindi masyadong nakaka-interact yung couple aside from yung booking process. So yun, since sa ghost months na rin tayo, so hindi na tayo lalayo. So yun yung madalas kong naririnig, yung ayaw nila munang mag-book, ayaw muna nila maglabas ng pera kasi nga paniniwala nila, malas yun. Ayaw nilang mag-book ng weddings, which is, alam kong medyo ramdam natin yung ghost month kasi nga medyo mahina ang wedding pagdating sa August, mga ganyan. So yun po, para sa akin, based on my experience, ghost month. That's right. And I believe kasi August, ito yung mga time na bumibuelo Bumibuelo yung mga And tao super coming from the maulan bear months. pa. Kasi That's ang daming right. mga typhoon. Oo. Okay, and I'm also curious, for Miss Sophie, sa experience mo, may superstition ba na talagang sinusunod ng lahat? Yes, meron. Usually yung, talaga to hindi mawawala. Yung something old, something new, something borrowed, something blue.
Alam niyo ba anong ibig sabihin nun? Yun ang ano, hindi ko alam yung spelling nun. Can you please elaborate? Elaborate. This is a common practice sa mga brides talaga. Talagang they will see to it na nandun yon as an element na dala-dala nila while walking sa aisle. Something old is represents yung life ng bride, ng couple noon with their parents, their upbringing, kung paano sila pinalaki, that they will apply it to their something new life together. New is optimism. So, bili kang bagong shoes. Something old, hihiram ka ng, sabihin na natin, alahas coming from mommy, ganon. And then, something borrowed. Something borrowed is represent yung support system. Usually, something borrowed comes from a friend. Like, papahiramin ka ng pamaypay, yung dadala-dala mo yon or a little, or pencil, kahit ano, basta borrowed. So, yung borrowed, it represent naman yung well wishes, good luck, tsaka yung the best para sa client. Na client tuloy na yun. Para sa couple, yun. And then, something blue. Something blue represents fidelity, purity. So, ganun siya. So, this is practice during na mga ancient time pa na hanggang ngayon, ginagawa pa rin. And next is yung veil. Yung veil, hindi talaga mawawala yan. Meron na bang nag-walk ng aisle na walang veil? Magkakaiba lang ng design and yung style. Yes. Kung gaano kahaba. Pero di nga nawawala. Yeah, hindi yan nawawala because the veil represent protection against usog. Hindi lang Akala ko usog. against lamok. Usok pala. Okay, so lang Totoo kulang muna yun. Totoo ba yung against usog talaga? Yes, usually kasi yung bride is the highlight of the event. And the eyes okay. are Parang all kaya on pala her. yung kahit binibinyagan, I'm sorry, meron ding parang nilalagay sa ulo. So, tama ba? Tama ba, ma'am? Ibang topic yun. Iba na yun. Parang iba. Kasi yung veil. Yung Yung veil. Basta the veil is the protection against evil eye. Against sa mga naiinggit. Malay nyo, yung groom niya may dating ex-girlfriend. Tapos ganun, di ba? Yun yung protection. Tapos, when after ng you may kiss the bride, di ba? Bubuksan na nila yung velo. So, ibig sabihin, you're mine na. O, ganon. Akala ko pag binuksan yung belo, pag inggit, pikit. Pikit. Oo, okay. No, you're mine. Naka-card na siya. Mine, ganun. Question, Miss Sophie. So, yung mga nabanggit mo ba, naniniwala ka ba sa mga yon? Yes, kasi ginawa ko Ay, yun. bongga. Kasi ako yung something blue, hindi ko siya nagawa eh. Nakalimutan mo? Ulit, Oo, parang hindi kasi mag-renewal ako vow, masyadong no? familiar dun sa yun, sa superstition na yun. So, hindi ko siya masyadong i-apply sa wedding. Pero I think naman, Okay very, naman very siya. strong naman kayo ni Kit eh. Okay naman siya. Oo, di ba? Oh, especially nandito lang si Kit sa, sa very backstage support. natin. Shout Oh. out. Sa nanonood ka ng gusto. Kaya pala ngiti-ngiti si sir. Right, right. Punta naman tayo, Sir RJ. May na-attendan ka bang wedding na talagang nag-break ng superstition? Just for the sake of their wedding na talagang interesting? Ito, madalas na napag-uusapan namin ng mga couple. Yung kung pwede na sila magkita before the ceremony. So meron siyang advantage and disadvantage. Yung ang advantage niya, lalo kung dito sa Hardin, ma-maximize natin yung place na before the ceremony, magkakaroon na sila ng couples pictorial. And for sure, alam to ng lahat ng shooter na mas nagiging maganda yung output. Yung disadvantage niya, yung parang surprise naman, pag-open ng door. So parang sa araw na yun, first time niya makikita yung bride niya na naka-gown. So I think yun yung nagbi-break din. Kaya pala umiiyak yung groom. First time nila nakita. Ang laki na kasi ng gastos niya. Oo, At ayan. saka yung sinabi ni Ma'am Sophie na yun nga, tinataas yung veil. Nandun din yung surprise na syempre pagtaas, ikaw ba talaga yung asawa ko? Tapos na yung idol. Kidding aside, pero yun nga, yung ganung part, as a photographer, minsan nakikita mo yung kilig moments nila. Meron at meron yun. So makikita mo yung kapag bagong i-shots na parang magingitian yung dalawa. Tapos sa mata pa lang, nag-uusap na sila na finally we did it. Parang ganun. Right. And nakakatagdag ng element kasi yung tradition na yun na hindi nagkikita eh. Kasi parang nakakatagdag ng thrill
No, yung tumataas yung adrenaline nila pareho. Ayan. At O yung wedding nila Iya tsaka ni Shira ba yun? Finally! Finally, yes. Masaya ka na. right. And of course, let's proceed with Miss Melanie. Ikaw, personally, naniniwala ka ba sa mga wedding superstitions? Bakit oo or bakit hindi? So ako, medyo torn ako doon kasi yung paniniwala ko, yung mga pangpaswerte, malas yan, ganito, ng mga superstitions. Feeling ko kaya yun kaya yung ilaban ng prayer and hard work. So, kaya mo yun. Pero ang medyo torn ako talaga is yung sa sukob. As batang 90s na lumaki sa Chris Aquino horror movies. Ganyan. So, medyo ako doon. Lalo na sukob sa kasal. Ay, sa patay. Sa patay. Kasi, syempre, paano mo naman isi-celebrate yung milestone nyo kapag yung isa sa inyo is nag-grieve pa, di ba? Parang, especially pag parents, yun talaga yung medyo mahirap talaga. So, yun, tingin ko, yun yung isang factor. So, hindi lang siya sa superstition, pero kasi yung pinaka-essence nung kailangan okay yung partner mo, okay kayo parehas kapag ipupursue nyo yung wedding. Ganun po. That's right. Totoo po yun na, yun nga, may mga pangyayari sa amin na may mga couple ako na na-move talaga yung wedding nila. Especially nung nagkaroon ng new normal, tama ba? Nung pandemic. Then, merong mga namatay na parents nila. So, na-move. Na hindi talaga nila kayang i-push dahil yun nga. Which I think maintindihan naman ng suppliers nyo, ng mga vendors nyo, kung i-reschedule nyo yun. So, yeah, I think okay lang siya. Right. And I guess yung pinaka-root cause kasi ng mga superstitions natin, since mayaman tayo sa culture, we are really binded with that. No? And until now, and truly understandable naman yun. Walang problema. Ayan. Now, going right here naman with Sir RJ. Ayan. Oh, sorry. Miss Sophie. Sorry. Yes. So, Miss Sophie, based on your experience, ano yung pinaka, sa tingin mo, matters most? Would it be the tradition or personalization? Well, yung tradition and personalization, it really depends dun sa couple. Okay? Kung saan sila, and it also depends din with their background. So, syempre, traditions are there because out of respect, dun sa heritage, dun, syempre, pati yung culture din. Pero now, since nandito na tayo in this era, well, for me talaga, we have to personalize. Kasi, it makes the wedding meaningful. So, yung touches na original from the couple na nagde-define sa kanilang wedding, ilagay nila yon. As long as wala silang nabe-break or nadi-disrespect na mga tradisyon. That's right. At dito na rin papasok kasi partner yung different point of views ng iba't ibang couple. I've seen that from the different eras of couples. Kasi even before, until now, may mga nagpapakasal pa rin until now na matagal na sila, like 20, 30 years. You can see how it differs from the newly modern couples. And that's really good to know about the personalization. And minsan din kasi, yung mga couple, foreigner yung husband or yung wife. So, syempre, iba din yung mga traditions na dinadala nila. So, I think tradition and personalization come together. So, pwede mo siya dalhin to your wedding and make it your own personal touch. Parang gano'n. Exactly right, Yes. partner. And of course, Sir RJ, for couples with different beliefs, diba, connected sa sagot, about superstitions, how can they meet halfway? Ito is madalas na nangyayari kapag magkaiba talaga sila ng paniniwala. Garden wedding yung nagiging pinakasagot. So, ayun, ulitin ko, napakaganda ng hardin for that. Sa garden wedding. And, yun ang mas importante, yung magkasundo yung couple. Na hindi nila mapagbigyan yung isa't isa sa gustong gawin. May mga family kasing ganyan issues. So, pero gusto nila dahil mahal nila yung isa't isa. Nagmi-meet sila sa garden wedding, madalas ganun po yun nangyayari. I want to add up. I had a couple here. Yung groom was a Muslim. And then yung bride is a Christian. Tapos ang ceremony nila is sa ilang-ilang. So I met them. And then syempre, kwentuhan kami with the couple.
ayun, nag-meet sila halfway. Yung bride nag-convert sa Muslim. And then, nag-convert sa Islam. And then yung husband niya, nag-promise sa kanya na she's the one and only. Ganun. That's so Diba? Talagang yung mga moment mapapasana all ka. Pwede Oo. sila kasi Sweet mag-asawa ng Marami. marami. Tama. Yes, Then, they do so, have that nag-convert tradition. yung bride. Right. Tapos, kapalit nun, nangako yung groom. Mag-isa lang siya. Sacrifice din yun. That's right. And I guess it's good, no, na dun pa lang nagkakaroon na ng mutual agreement yung couple. Kasi, like I always say to my couples, the important journey is day right after that. No, kung dun pa lang sa mismong kasal, hindi na kayo nagkakasundo, what more after that marriage, right? So, going right with Miss Melanie, do you think itong mga napag-uusapan natin, mga superstitions na to and all, do you think it affects the overall vibe of the wedding? So, for me, depende yun sa paniniwala ng couple. So, kung ang beliefs mo is maaapektuhan yung buong wedding process mo, which is, I believe na kailangan, it must be fun and enjoyable, both parties. So, kung makaka-apekto yun sa peace of mind nyo, sa planning process nyo, I think, hindi yun okay. Pero kung halimbawa, kung parang, sige gawin natin to for parang something nice lang na wala namang mawawala kapag gawin mo to. Okay lang yun for me, para sa akin. So, yun po. I see. But I do have a follow-up question. It's a curious question. If there are couples that want to compromise and you feel na yung compromise nila is not that suitable for their wedding, do you somehow add your own touches to that day? Feeling ko dapat sa mga major suppliers yun. Miss Sophie, what do you think? Well, of course, as a supplier, you have to guide your clients. Lalo na if di naman siya okay, guide nyo. So, kunyari, for example, Muslim wedding, Christian wedding, gusto may lechon. O, diba? So, iwalay mo yung table. Lagay mo sa side yung lechon. So, you just be careful and you see to it na maayos na mabibigay yung hiningi ng client. So, yung compromise, at the end kasi, syempre, dapat nagko-cooperate na sila para hindi na masakit yung ulo. Kadalasan lang naman kasi, kunyari, may mga drama-drama pa, ganun. Pwede naman kasi maiwasan yun eh. 'Di ba? So, open communication for the both sa client, sa couple, they have to communicate. And syempre, sila na yung magiging mag-start na sila ng family nila. So, yun na, yung kanilang promise sa isa't isa, ayun, na nila yun. I-start na nila while planning. Hindi sila, yung magko-compromise, magko-cooperate para everybody happy. Tsaka hindi masakit yung ulo ng supplier. Kaka-adjust. That's right, Yes. Miss Sophie. Saka And yung, tama yun, yung dapat dun papasok na napaka-importante ng coordinator. Doon yung papasok. Na syempre yung couples natin is busy yan. So, if ever may kailangan silang sabihin na napaka-importanting bagay, tulad nga na sabi ni Miss Sophie, Muslim wedding, tapos may lechon. So, medyo off talaga yun. So, yung coordinator ang magsasabi sa amin na, Sir, ganito yung request ng couple. Ma'am Sophie, ganito yung request ng couple. So, kami naman is i-guide namin yung couple on the day para magawa namin yung mas dapat at mas maging maganda yung wedding nila. And yan din yung napansin ko sa mga suppliers sa Hardin. Never nawawala yung communication nila sa mga future couples na, ma'am, ganito po yung mas maayos, ganito po yung vision namin. So, the good thing is, hindi nila hayaan na mapahiya din sila or yung couple nila sa wedding day. So, That's kudos right. sa inyo for that. exactly. And of course, karamihan ng mga suppliers talaga sa Hardin hindi natutulog. Oh. So sa mga may mga tanong diyan, all soon to be weds, wag na wag kayo ibig mahiya. sabihin, tayong tatlo, Oo. mukhang puyat. Yun ang Diba? ibig Lagi sabihin. naman, laging ganun. So, and also the same thing that I always say to soon to be weds, kahit lalo yung mga madaling araw moments, yung mga 2 a.m., 3 a.m. thoughts, if you have questions, feel free to message lang so we can address all of that. Now, Sorry, may question lang ako para sa mga major suppliers. So, meron na ba kayo na-encounter na couple na pinasakit yung ulo nyo dahil sa mga superstitions na to? Na kailangan nyo sundin to, ganyan?
Well, as a caterer first, dumadaan muna sa coordinator bago pumunta na sa akin. Naka-co-or talaga. Naayos na ano. ni coordinator yon. Kaya, I'm very thankful na talagang magagaling yung mga coordinators dito sa Hardin de Miramar. As photo, Totoo sir. po. Same with Miss Same. Sophie. Yes. Na sa akin naman, syempre meron kaming meeting with the clients. Then, sinasabi ko sa kanila, lahat ng gusto nyong sabihin, sabihin nyo na kay Coor, request, concerns. Then mag-uusap kami para dun sa wedding timeline ninyo is hindi na kayo ma-stress at maging mas maayos yung flow ng wedding. That's right. Kasi minsan yung blending of it is with, especially the initial meetings, coordinator, host, and all, doon nag pumapasok yung collab yung brainstorming of how the program will work kasi suggestions will come in from left and right. But at the end of the day, yun nga, like nung nabanggit ka nating mga guests for today, no, all of our partners right here are expert when it comes to the situation all. Kaya sa mga soon-to-be-weds natin, well-trusted to lahat. Especially accredited partners natin here at Hardin. Now, going right here with, I guess we'll go back to Miss Sophie. Ayan. Yes. So, ano yung mga ways to blend tradition and modern preferences in a wedding? Well, madami. Magbibigay ako ng mga examples. Like yung sayaw ng first dance, yung money dance. Pwede i-QR code na lang, 'di ba? And then yung no photos na unplug, ganyan. So may QR code na rin. Naka-print na doon sa coordinator's table. Anyway, kailangan din naman sabihin sa mga guests, oh, we have this ganito, para ganyan, ganon, i-explain. And then, sa mahabang ceremony, before kasi mga ceremony, yung mga Christian wedding, umaabot ng 1 hour and 30 minutes, di ba? So ngayon, ang nangyayari today, nagiging heartfelt na siya, concise na yung yung sa pastor. Tapos, meron akong bagong na salihan na meron bago yung you will make poetry. Yan. Yung mga vows nyo parang tula, mga ganun. So magandang ilagay yan dun sa mga sa mga bago yung mga anong tawag dun? Programs, ganun. And then syempre yung blending of colors din, 'di ba? Iba black wedding. O di sige, go. Basta ayusin natin na maganda ang pagka-setup, tasteful siya, hindi siya baduy, and maganda talaga yung kalalabasan. Tama, I agree with that. And for Sir RJ, how can suppliers like you support couples when superstition-related conflicts arise? So, same nung napag-usapan natin kanina na gano'n nga. Inaalam namin yung mga requests and concerns nila. Then, nagsasuggest kami, like, sabihin nila, pwede ba kami magkita before the ceremony? So, pinapaliwanag na namin yung advantage and disadvantage sa gusto nila mangyari. So, para pagdating ng wedding day nila, aware sila sa gagawin. Na hindi na sila magtatago. Na mas mamamaximize nila yung place, yung time. So, I think. That's right. And I guess naman yung mga superstitions or yung traditions na yan, very rare na lang din talaga mangyari. There's still some couples now na nag-a-adapt dun sa modern era, and that's good about it. Plus, yun nga, nabanggit ni Sir RJ about the communication. Constant communication always be the key. At saka add ko lang, yun nga, na lahat naman tayo is kayang i-accommodate ano man ang gusto nila. As long as merong maayos na pag-uusap, na hindi naman surprise sa amin na, uy, bawal pala yan. So, dapat ahead of time, alam na namin sa initial meetings. So, lahat ng gusto nila, kaya naman nating i-accommodate. And for example, mayroon akong wedding last year na silang dalawa, hindi sila naniniwala sa ganun. Then, sinabihan nila ako, sir, kasi hindi kami naniniwala dyan. Pero hindi naman kami against sa naniniwala dyan. So, meron sila mga specific na gustong mangyari sa wedding nila. And after naman ng wedding, sobrang tuwan-tuwa sila. Sobrang tuwan-tuwa sila na hindi nila alam na pwede pala yun kahit yung supplier at sila ay magkaiba rin ng paniniwala. So doon lumalabas yung pagiging professional ng isang supplier.
Doon din lalabas yung creativity Yes, nila yes, kasi bagong venture yung gagawin nila, i-apply nila dun sa wedding day ng Tama, couple. talagang Yes. mag-iisip ka talaga na yung actual na parang hindi ito yung normal na nangyayari. Pag ganun So, ba, sir, may ceremony yun? May ceremony meron ba? siyang ceremony pero napaka-quick lang talaga. Right. And dito rin lalabas yung kahit gaano katagal ka na sa industriya, nasa-challenge ka pa rin. You learn something new Totoo about po. it. Totoo. 'Di ba? Especially you meet new people, new experiences na for sure mangyayari yan in the next couple of years or so. But ang importante, pag nandun ka na, alam mo na kung anong gagawin. Exactly, tama Alright. po. Now, going to Miss Melanie naman, for couples that having a destination wedding, do you think superstitions play a big role? So, para sa akin, since ito yung mga, tingin ko lang, yung mga nagde-desti wedding, ito na yung mga modern couples. Kasi open sila sa idea. Meron tayong superstition na bawal mag-travel kapag malapit na ikasal kasi prone sa disgrasya. What if ang venue mo is sa Balisin, di ba? So, magta-travel ka pa, ganyan. So, kaya ang tingin ko, yung mga nagde-desti wedding is hindi na sila masyadong naniniwala sa superstitions. May add ako dyan. Di ba before, yung tradisyon, ang kasal dapat kung saan yung babae. Oh, di ba? Yes. Ngayon hindi na eh. Kung saan na lang nila gusto. Kasi dream wedding nga. Yes, kasi nag-a-apply na tayo dun sa your wedding, your rules. Kumbaga kung saan, lalo yung, I believe, karamihan din ng mga couples natin ngayon, kung saan talaga yung, saan talaga yung hometown nila, or saan sila nagkita, or something like that. So somehow relatable to their big day itself. Ayan. So, Saka yun nga, yung sabi ni Miss Bell, yung nagde-destination wedding sila, may mga pangyayari na nauuna yung wedding bago yung prenup shoot. Yes, nangyari like yung wedding namin sa Boracay. Pagdating namin doon, a day before nandun na kami, kinabukasan wedding, tapos yung the Post-nap. next day, parang post-nap na. Na yun ang parang pinaka naging prenup nila. kasi sinusulit nila yung panahon eh. Especially nga na busy schedules karamihan ng mga couples and all, working and grinding and such. So they're really making the most out of it. Alright? So, I agree with that. And Miss Sophie, are there any superstitions that you think are worth keeping because they're meaningful or symbolic? Yes. Actually, in my point of view, superstitions are there. Hindi naman siya negative eh. It's a way of protecting yourself. And parang giving good luck, blessing. So, like for example, you throw paglabas ng couple sa simbahan, you're going to throw candies, bigas, because what does it mean? It means fruitful na pagsasama, and then fertility din, mga anak, ganon. And then, meron din na you don't hindi ka magre-regalo ng matatalas like knives or panyo because ano bang knife, di ba nakatusok, ganon. So, meron talagang, nandyan siya as a guide. Pero, I always think na in a positive way. Kasi nandyan yan para, yun nga, mag-protect, ganon. that's right. And going to Sir RJ, ano yung mga na-notice mo na modern or new superstitions na nangyayari ngayon sa mga couples today? I think yung first look ng bride sa family at saka sa mga friends niya na napakaganda kasi talaga nandun yung makikita mo yung reaction nila na talagang surprise sila. And i-add ko lang din yung paglakad ng bride sa aisle na para sa akin hindi talaga pwedeng tanggalin yun. Alam niyo ni Miss Sophie. Sabi din, the longer the veil mas madaming blessings. Sa totoo yun, yung pag lumalakad yung bride, tapos makikita mo yung parents niya na naiiyak, tapos plus yung groom naiiyak din. As a photographer, sa katotohanan, naiiyak din ako pag na madadama mo yung feel ng wedding, yung feelings nila na talagang parang ang late pa nito, tapos ngayon ikakasal na, yung nararamdaman nung parents. So, minsan, as a shooter, dahil nga love mo rin yung ginagawa mo, yung passion mo, so nararamdaman ko yung nararamdaman nila. Pati ako minsan naluluha rin ako pag silip sa Nanginginig ka ba nun, sir? Kapag Paano yung inig ba? Paano yung inig? Pero yun yung
Right. And ang nakakatuwa pa doon is kapag ka nalaman mo na yun yung unang kinasal sa pamilya, yun yung ibang impact eh. Given the tradition itself, kita mo yung genuine emotion ng lahat ng tao. From the parents, family, friends, and all of that. Yes, parang sobrang priceless na ma-experience din nila and ma-live din nila yung moment na yun with their clients. Correct. And nakakapa-motivate din siya ng ibang family members kasi nagawa nila eh. So definitely we can do that as well. All right. Yes. Of course, for Miss Melanie, anong masasabi mo sa couples ngayon? Should they follow these traditions or create their own rules? So, para sa mga couples natin na, especially yung mga early pa lang sa pagpa-plan, ganyan, pwede ka mag-download ng templates, ng mga checklist, ganyan. Pero at the end of the day, wala naman talagang manual yung pagpa-plan ng wedding. So, pera mo yan, gastusin mo, gawin mo kung anong gusto mo. Marami kang maririnig, especially habang nagpa-plan ka ng wedding, marami kang maririnig, marami kang mababasa. So, pagdududahan mo. Pero at the end of the day, ang importante dyan, yung say ng partner mo, ng fiancé mo. Kasi kayong dalawang ikakasal eh. So, kahit anong sabihin nila, kahit bawal yan ganito. Paano kung halimbawa naniniwala sila na hindi mo pwedeng suotin yung trahe de boda mo before? Paano mo masusukat? What if hindi kasya sa'yo on the day of the wedding, di ba? So, importante talaga, happy kayo parehas. Kasi kayo ikakasal eh. Marami pong nangyayaring ganun na hindi pwedeng isukat. Then, sa wedding day, ang tagal namin makapag-shoot kasi hindi kasya yung gown. Tapos, tatawagin pa yung gumawa ng gown, so gagawa ng paraan. So, nako-compromise yung time. Saka what if, di ba yung may kasabihan na kapag unang mamatay yung kandila, what if biglang mamatay yung sa side mo? Tapos napraning ka na, 'di ba? Parang nasira na yung araw mo, nasira na yung nasira na yung buong pinaghirapan mo. So kailangan i-enjoy mo lang yung araw mo kasi mabilis lang yung dadaan lang na parang go ka lang eh. So enjoyin mo na. 1 year yung pinlano, tapos Yes. 4 hour service Diba, duration ma'am? lang. Reception. Tapos masisira lang dahil namatay yung isang kandila. Ako ba yung mauuna? Ganon. Hindi ganon. I want to add something. Minsan kasi, syempre sabihin, your wedding, your rules. Pero sometimes naman din, meron din boundaries. Like, before, di ba may nag-viral, nag-prenup sa sementeryo. Totoo, Di ba nakita ko yun. nag-viral, ang daming negative comments, ganon. So, syempre, imbis naging masaya yung prenup nila, ganon, may negative comments. Yes. At saka yung unang nabanggit din kanina ni Miss Melanie, no, yung about yung references, marami ng guides and all, as compared to the previous couples. Ngayon kasi, everything is just being spread. Facebook, social medias, Instagram, TikTok, and all of that. So marami. Lalo JDM Podcast, nood kayo ng mga podcast at all. We have a lot of advices, recommendations, and all. And so with the rest pa ng mga graduate natin na couples here at Hardin. Now, going to the last question about our superstition, Miss Sophie, ano yung advice nyo po sa mga soon-to-be weds natin na hindi sigurado kung susundin ba yung superstition or follow their hearts? I advise them to take it easy. Yes. No need to burden yourself. Nandyan talaga yung mga superstitions. And always think about na, this is for your yung mga kasabihan ng mga matatanda. Is for your own good din. Pero you don't make it very serious na on the dot, lahat susundin, di ba? Kasi yung restrictions, talagang nakakasakal. And this is your special day. And it's your time na to enjoy yung kasama mo yung mga loved ones mo, yung mga friends mo. So, you focus on that. Yung ganon. Tsaka, enjoy lang. Kasi after that, memories na lang yan eh. May mga clients ako na, Sophie, sisi ako, gusto kong ikasal ulit. O, diba? So, ganun dapat ang experience. O, mag-iisip sila ng something na para mag-celebrate. O, Yes. And to add on that, hindi talaga mawawala na may masasabi prior or even during your wedding or even after. So make sure na i-follow nyo kung ano talaga yung gusto nyo. But like what Ms. Sophie said, ensure na may boundaries. Huwag natin lagpasan yun kasi important din yun na nafa-follow natin siya ever since pagkabata natin. So i-maintain natin siya throughout. yes, yung pagiging respectful. 'Di ba? So, yun. Lagi natin yan tatandaan when we make a decision. Kung meron ba tayong matatamaan, kung yung outcome ba nito maganda or maayos,
mag-ano tayo, mag-isip ng A, B, C, mga ganon. Ayun. Add ko lang din, tama yun sabi ni Miss Sophie. Tsaka hindi naman masama mag-explore dun sa wedding day mo. As long as yung gagawin mo is pasok talaga sa personality mo. Kasi nagkakaroon ng awkwardness like nakakita sila ng isang wedding. Ay, ang ganda ng wedding, ang saya. Naka-boxer shorts sila. Alam yan ng mga photo video, alam natin yan. Unique naman siguro. Then yung personality nila, parang di makabasag pinggan, tapos naka-boxer shorts. So, ulitin ko, hindi masamang mag-explore. Hindi masamang gumaya, nakita mo maganda, gayahin. Pero, dapat, pasok sa personality mo. Dapat nasasang-ayon. Yes, nasasangay. There will always be trends. 'Di ba? Laging may bago. So, for me, trends, they come and go. So, choose to be classic. Be authentic. Be dapat. authentic. Ganon. I like how we edit. Choose to be classic. There you go. And that's the end of our questions about superstition. Palakpakan muna natin ang ating mga guest suppliers right here for that. Now, partner, punta na tayo sa isa sa mga exciting part natin, and that is the rapid fire round. Alright, so we got here some quick questions. Mabilis ang sagot lang to. One word, one liner and all. So we'll go straight with Sir RJ. Morning wedding or evening wedding? Evening. Miss Melanie, indoor or garden reception? Indoor. Miss Sophie, rice toss or bubble send-off? Rice toss. Sir RJ, cake cutting or money dance? Money dance. Lumilipad lang yung papel ko. Miss Melanie, first dance song, classic or modern? Classic. Miss Sophie, pinaka-favorite mong wedding food? Wedding cake. And Sir RJ, isang superstition na secretly gustong-gusto mo? Yung paglakad ng bride, of course. And of course, last but not the least, Miss Melanie, describe your dream wedding in 3 words. Lahat sa kanya 3 words, no? Peaceful, fun, and intimate. That's precious. Thank you so much, Miss Sophie, Sir RJ, and Ma'am Melanie for sharing your time, stories, and thoughts about wedding superstitions. And to all of our soon-to-weds that's listening and viewing right now, whether you follow every tradition or throw the rulebook out of the window, what matters is that your weddings feels true for you. And follow us for more supplier stories, wedding tips, and behind-the-scenes moments here at Hardin de Miramar. Yes, and before we close things out, partner, bigyan natin ng chance tong ating mga guests to flag their brands. Saan kayo ma-follow on your social media? What's up, Miss Melanie? Please follow our Facebook page and Instagram, Nifty Fragrance. For us naman, art photography na naka-post naman doon sa page natin sa Hardin. And Miss Sophie, please. Well, Sakbi Catering Service. We have a website, www.sakbicateringservice.com. We also have upcoming grand food tasting. So, follow us on Facebook for announcements and reservations. Yes, Very abangan nyo sila guys. Even sa Hardin page, marami din kaming mga posting sa upcoming namin mga wedding markets na mamimit nyo rin sila doon. That's right. And of course, we'd like to say thank you as well, not just to our guest partners right here, but as well to our sponsors for this episode number 3. We got Tech Dad Delights and Sounds, Art Photography, and Fun Box. What a way to end our episode 3 of JDM Podcast. Again, maraming salamat to all of our guest suppliers right here. Again, highly recommended itong mga ito. Please have them on your special day. But this is the wrap of episode 3. I'm your host, Francis Kim. And I am Erica May Salma. And this has been Real Talks with Hardin. We'll see you till next time. Goodbye, everybody. Bye guys!